Sige po, tayo po'y magpuri sa Panginoon ngayong umaga na ito. Sabay-sabay po tayo. Mahal na mahal ka, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka, Panginoon. At kailan may di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal ka, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal. Mahal na mahal ka,
Sabay-sabay po tayo. Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Come on, for the last time. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, sing it out po ang ating Panginoon. Ikaw natin. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayo sa pagpuri sa Panginoon ngayong umaga na ito. Hallelujah, Lord. Huwag po kayong mahiya na pumikit, umiyak. Taas yung mga kamay niyo para sa Panginoon Diyos ngayong umaga na ito, Lord. Lord, marami kaming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Marami kaming nagagawang kasalanan sa iyo, Panginoon. But still, Panginoon, patuloy namin nararanasan, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay namin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay.
kabutihan ng Diyos. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Oh, we worship you, we bless your name, Father. We honor you and we enthrone you, O God. Tunay po, Panginoon, hanggat kami po ay nabubuhay, patuloy po isasambit ng aming mga labi, Panginoon, ang awiting. Ikaw po ay mabuti sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Patuloy kaming nagpupuri, patuloy kaming nagpapasalamat, at patuloy namin dinadakila ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan at higit, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sapagkat minsan pa, O Diyos, binigyan niyo kami ng pagkakataon na magising sa umagang ito. Magising upang patuloy, Lord, niaalay sa iyo ang pagsamba na nararapat sa Diyos na napakabuti sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Maraming pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nadadapa. Maraming pagkakataon na kami po ay nagiging masuwayin, Panginoon, sa iyong kalooban. Subalit every time, Lord, na kami po ay bumabalik sa iyo, bukas palad, Panginoon, na tinatanggap niyo po ang bawat isa sa amin, sapagkat tunay, Panginoon, na ikaw po ay napakabuti. Ikaw ang Diyos na mahabagin sa lahat ng oras. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, dahil patuloy niyo kaming kinakalinga at patuloy mo kaming pinaparanas, Panginoon, ng tunay na pagmamahal ng isang magulang, ng isang tatay, Panginoon, na hindi po maaring naranasan ng bawat isa sa amin dito sa lupa. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Patuloy namin tinataas sa inyo ang aming pong pagtiripong pong ito. Ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon ay upang ikaw po ay dakilain, ikaw po ay sambahin, ikaw po ay pasalamatan at patuloy naming pag-aralan ang iyong mga salita na patuloy, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng buhay upang patuloy kaming makapamuhay sa buhay na binigay niyo po sa amin at naaayon po sa iyong kalooban. Samahan niyo po kami, maging ang mga kapatid po namin na nasa online ay samahan mo rin po, Panginoon, at patuloy mo kaming linisin, O Diyos, ng iyong banal at makapangyarihang dugo, nang sa gayon, Panginoon, malaya pong makakilos ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan na isang tunay po na magtuturo sa amin upang patuloy naming maunawaan ang naisin po ninyo sa buhay na ito na iyong pinahiram sa amin. Ikaw po ang malathala, ikaw po ang maitanghal, at ikaw ang tunay po naming maparangalan sa aming kalagitnaan. Sa iyo namin lahat ito inaalay, Panginoon, at patuloy namin aangkinin ng tagumpay sa araw na ito, sapagkat alam namin ang Diyos na amin pong dinadakila ay Diyos na matagumpay noon, ngayon, at magpakailanman. At sa mga tao na patuloy ka pong kinikilala, alam po namin na ang buhay ay patuloy magiging matagumpay. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng karangalan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isa hong mapagpalang umaga sa bawat isa. Batiin po natin ang katabi natin ng mapagpalang umaga. Hallelujah. Sige po, tapikin niyo po yung katabi niyo. Mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Ayan. So, good morning po sa lahat, maging po sa ating pong mga kapatid po na nasa online. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon sa oras na ito dahil nandito na naman po tayo. Nasa huli pong linggo po ng buwan po ng November at nandito na po tayo papasok sa December po. Hallelujah. Ang bilis po ng panahon, pero gayon pa man po, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po ay patuloy po niyang binibigyan ng buhay. Patunay po na ang Diyos po ay hindi pa po tapos sa atin. Amen po. Hindi pa po tapos ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay still under construction at dinidevelop ng Diyos para po sa layunin po niya sa buhay po ng bawat isa po sa atin. So ngayon po, tayo po ay magtatapos po ng tema about no field, no treasures. So, natatandaan po ninyo na sabi po natin, yung sa kasabihan po na kapag tayo po ay walang itinanim, wala po tayong aanihin. At kapag tayo po ay walang isinuksok, wala po tayong madudukot. Ano po? So, but ang context po ng ating pong pinag-uusapan sa buwan po ng November na ito, ay ito'y patungkol po sa isang karanasan or sa isa pong layunin po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sapagkat ang layunin ng Diyos sa atin ay hindi lamang po natin siya makilala, kundi maipakilala po natin siya sa maraming tao.
And one way po para po makuha natin yung treasure, sabi nga po natin, yung magkaroon tayo ng magandang trabaho, magkaroon tayo ng mataas po na pinag-aralan, magkaroon tayo ng magandang kabuhayan, at magkaroon tayo ng magandang pamilya. Tunay po na ang tawag dito lahat ay treasures. Pero ang field po na dapat natin trabahuin ay yung pong ating pong pagsusumakit, yung ating pong pag-exert ng effort na marating po ang higher education, marating po yung magandang pamilya, marating yung respeto. Meron tayong field na tinatrabaho, and that's what we are going to do. That's our part. Ano po? Kasi ang lahat ng ito, ang treasure na to ay nandyan, subalit hindi natin makukuha yan kung hindi tayo magtatrabaho. Naalala ko po yung sinabi ni Bishop Oriel sa amin during the seminar, yung biyaya po ng Diyos, yung favor ng Lord sa atin, para po siyang baril po na kailangan mo na lang iputok. Nakakasana siya. Ibig sabihin, the favors of God, the blessings of God, ay nandyan na po sa lahat ng tao po na nagsuko ng buhay sa Kanya. At kinilala siya bilang Panginoon tagapagligtas. But, mayroon tayong gagawin na parang katulad po ng isang baril, kailangan natin kalabitin para pumutok at tamaan tayo. So, yun po yun. Ang field na pinag-uusapan dito, the treasure, ay nandun po sa piling po ng Panginoon sa ating pong pakikipag-isa sa Kanya para makuha natin, ma-unlock natin yung treasures na to, kailangan po natin magtrabaho. Kailangan natin mag-exert ng effort, kailangan natin ilagay natin ang ating pananampalataya sa gawa nang sa gayon mangyari sa atin kung ano yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Ano po? At tayo po ay nasa huli pong mga tema po, kaya po ang pag-uusapan natin, kung naalala po ninyo, sabi ko po nung nakaraan, that there are only two greatest purpose of man's life. Dalawa. Number one is to know God. Makilala po natin ang Diyos. Kasi the moment na makilala natin ang Diyos, that's the time na tayo po ay magsusuko po ng ating buhay sa Panginoon. But then again, lagi po natin tatandaan, yung pagkilala sa Diyos is a lifetime process. Hindi po siya one time na upuan lang. Maaring sa unang mong pagkaalam sa Diyos, siya po ay nagkatawang tao, si Jesus Christ, para ipakita yung invisible God sa pamamagitan ni Kristo na maging visible, tapos pinakita niya yung paano siya nag-model po ng buhay natin, maaring, or namatay siya sa krus, na buhay na mag-uli, maaring yun po yung pagkakaalam po natin initially. Pero sabi ko nga, buong buhay po natin, pwede natin makilala pa ang Diyos sa mas malalim. Kasi, bakit buong buhay? Kasi kahit gaano pong pag-aaral ang gawin natin, we cannot fathom the depths of the love, yung mercy ng Diyos na nagbigay po sa atin ng pagkakataon makalapit sa Kanya. So that's why, ang una po is to know God. At habang kinikilala po natin ang Diyos, una po, yung pagsuko natin sa buhay natin sa Kanya. Kasi the moment we surrender our life to God, doon po nabubuksan ang pagkakataon po na para makilala natin siya. Yung nag-offer siya ng friendship sa atin, tinanggap natin yon. That's the time na magkakaroon tayo ng pakikipagniig sa Kanya at unti-unti po makikilala natin siya. Paano yung character niya, anong attributes niya, anong mga gusto niya. At yun po yung gusto natin. And then the second one po, na greatest purpose of man's life, is make God well known to others. So yung maipakilala naman natin, yung Diyos na kinilala natin. And that's why God, bumalik siya sa langit, pinadala niya ang Espiritu ng Diyos, para po magabay sa atin to fulfill the purpose of making God well-known to other people. Kaya po pag-akit niya, sabi niya sa Matthew 28, di ba, go and make disciples. So yun po yung instruction sa atin ng Diyos. Ano po, ito yung dalawang bagay, na ito po ay nakakonect din po doon po sa kanyang dalawang commandments, na from maraming commandments na sinamarize po din Jesus Christ pagdating po niya dito ng magkatawang tao. So yung dalawa, love your God with all your heart, with all your soul, and strength. And second, love others as you love yourself. Ganito yon. Kasi kapag ikaw po ay magpapakilala na kay Kristo sa mga ibang tao, kailangan mayroon kang compassionate heart. So, ibig sabihin, mayroon kang pagmamahal. Kasi the reason why, dahil alam mo kung ano ang benepisyo ng pagkakaroon mo ng relasyon sa Diyos, alam mong benepisyo po noon kung gaano siya kaganda, kung gaano, sabi nga, the greatest treasures of all time. So talagang hindi siya, priceless po siya kapag nagkaroon ka ng maayos na relasyon sa Diyos. Because yung bagay na yun, yung treasure na yun, ay hindi lamang dito sa lupa, kundi ito ay eternal. Ibig sabihin, hindi, wala itong katapusan. Ano po? Kaya po, kapag ikaw po ay magpapakilala doon sa Diyos na nakilala mo, kailangan mayroon kang pagmamahal. Kasi why? Kasi gusto mo, maranasan niya kung ano ang nararanasan mo. At yun po ay nagfo-flow, gasing doon po sa pakiramdam ng pagmamahal. Parang maanak natin. The reason why kaya ka nag-exert ng effort, nagtatrabaho ka,
para ang anak mo ay mapag-aral mo, maging maganda ang buhay niya, ang motivation mo doon is love. Nagmamahal ka kasi sa anak mo. Gayon din po, kung mayroon kang magandang plano sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos, dapat nagbuugat yon doon po sa pagkakaroon pa ng compassionate heart. Magkakaroon tayo ng pagmamahal po. Kasi pag without this kind of love, na nakaangkla po sa love ng Diyos sa atin, talagang mahihirapan tayo at mag-struggle po tayo making God well known to others. So, last Sunday po, pinaunawa sa atin ng Pastor Dong yung the heart of winning souls. And that's one way of making God well known to others. Because that's the only way. Diba? Ang isang paraan para po mapakilala natin ang Diyos sa ibang tao is maintindihan natin ano ba ang puso nung pagdala ng mga kaluluwa pabalik sa Diyos. At naintindihan po natin yan noong nakaraan. Ano po, nakuha po natin yan. Ngayon po, yung pangalawa po, last time din, diniscuss ko rin po sa inyo kung paano natin kinilala ang Diyos. At ang diniscuss ko po sa inyo is about yung priceless po na treasures of knowing God and being known by God. Ano po, yung kilala mo ang Diyos at kilala ka rin ng Diyos. Diba marami akong in-illustrate po, marami akong in-enumerate po sa inyo. Ang isa po dyan is forgiveness of sin. Diba, yung removal of shame. Ang dami po. Hanggang doon po sa magkaroon tayo ng tinatawag natin perfect love and community, perfect family and community. Ano po? Yun po yung mga bagay po na nakukuha natin because we accepted Christ as our Lord and Savior. Now, papasok naman tayo dun sa part natin. Yung part po natin na kailangan naman natin ipakilala yung Diyos na nagbigay po sa atin ng kanyang buhay para magkaroon tayo ng kapayapaan, para magkaroon tayo ng kaliwanagan at higit sa lahat magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ngayon po, ang title po ng ating pong pag-uusapan ay pinamagatan ko pong We Are a People Who Attract Others to God. So tayo po yung mga tao na tinawag po ng Diyos for the very purpose po na kailangan natin ma-attract yung ibang tao na lumapit po sa Diyos. So that's our job, making well-known God to other people. Now, bago po ako pumasok doon sa teksto natin, meron akong naisip lang ngayon na text na pwede natin pagsimulan. Doon po sa 1 Peter chapter 2, basahin lang po natin, ito yung ating pong pagkakakilanlan po sa ngayon. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Tama ba? Verse 9 yan. Sabi po rito, verse 9, wala po dyan. Basahin ko na lang po. 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi po rito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So tayo pong mga Kristiyano na nagsuko ng buhay sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, ito na po yung katayuan natin ngayon na sinabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9 na tayo po ay mga lahing pinili. We are a chosen generation. Sabi po sa English translation, sabi ni Bishop Oriel, we are chosen generation, not a frozen generation. Ibig sabihin ng chosen, tayo po'y pinili, gumagalaw, buhay, at nagpapakita po ng buhay na nagmumula sa Diyos. Hindi tayo frozen. Hindi tayo statwa na parang nakalak at hindi tayo kumikilos. Remember, pag sinabi natin simbahan, pag sinabi natin church, it must be dynamic. Ibig sabihin, moving siya, may buhay po siya. Kaya po, pag ang simbahan po ay hindi nakakonect po sa Diyos at nakaangkla doon sa mission na binigay ng Diyos, that is to go and make disciple, ang simbahan po ay hindi po dynamic, kundi ito po ay static, patay. Sapagkat Christless po yung simbahan na hindi po nagnanais po na magpatuloy po sa pag-embrace po ng Great Commission na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya po, ngayon po ang topic natin is we are a people who track others to God. Totoo yun. Simula nang sinuko mang buhay mo sa Panginoon, ikaw na ngayon ay pinili ng Diyos, ang dahilan para mag-attract ka ng ibang tao para mapalapit mo sila sa Diyos. Malaking trabaho to. This is a great responsibility and accountability, but this is also a great privilege and honor na isang tao na marumi, ang isang tao na makasalanan dahil sa kagandahang loob ng Diyos, na-recognize natin yung kanyang kabutihan, nagsuko tayo ng buhay sa Kanya. Hindi lang tayo binago ng Diyos at inalis po doon sa impyerno na dapat natin pupuntahan, binigyan pa niya tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya at mag-attract ng ibang tao pabalik sa Kanya. And that's a great honor and privilege sa atin. Amen po. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Mahirap po yon.
pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Remember this, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos doon sa bagay at naisin niya na maganap sa mundong ito. Kaya hindi ka po aksidente. At we are all special in the eyes of God. May kanya-kanya po tayong pagkatawag, may kanya-kanya tayong trabaho, pero out of that calling, specific calling na binigay sa atin ng Diyos, ang general calling sa atin lahat na nagsuko ng buhay sa Panginoon ay ipakilala natin ang Diyos by winning souls and making disciples. Yun yung trabaho po natin. Of course, hindi lang ito trabaho ng pastor. Hindi ito trabaho ng mga missionary. Hindi ito trabaho ng mga evangelist lang. Trabaho ito ng lahat ng tao na na-recognize ang kabutihan ng Diyos at nagsuko ng buhay sa Kanya. So ang job natin, makilala siya at maipakilala po natin siya sa ibang tao. Now, pag tatanungin po tayo ngayon, gaano na po kalayo ang pagkakaalam natin sa trabaho ng isang tao na pamilya ng Diyos? Ano ba ang trabaho ng mga tao po na nagsuko ng buhay sa Diyos at tinawag ng Diyos bilang Kanyang chosen generation? At bahagi po tayo doon. So, natutunan po natin sa patuloy po natin pag-aaral ng salita ng Diyos, sa patuloy po natin pakikinig sa salita po ng Diyos, natutunan po natin that we as the people of God are committed to blessing other people. We as the people of God are committed in walking in the ways and decrees of the Lord Jesus Christ. So yun po yung ating pong mga natutunan po. Ano po? Ibig sabihin po, tayo po, kailangan may pakita natin sa mundong ginagalawan po natin or sa community na mayroon tayo, yung invisible na Diyos na naging visible through the Lord Jesus Christ at ngayon hindi na natin nakikita at pinadala niya sa atin is Holy Spirit, and that Holy Spirit na yan na binigay niya sa atin, yung siyang gagabay sa atin upang yung pinakita ni Kristo during the time na nag-earthly ministry po siya, maipakita natin ngayon na ang invisible God, totoong Diyos, sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin, nagiging visible siya. And that's the job, that's the greatest job that God entrusted to us, na dahil tayo po'y pinagkatiwalaan po niya ng bagay nito. Kaya po dito po sa ating pong pag-uusapan po, sa teksto na ating babasahin, sa Titus, chapter 2, beginning verse 1, babasahin ko po hanggang 11, sapagkat ito po ay isang instruction po ni Paul. Instruction ng Diyos through Paul, doon po kay Titus po, kung ano yung kanyang nais gawin. Sabi rito, buksan po natin sa Titus or Tito chapter 2, beginning verse 1, hanggang doon po sa 11. Sabi rito, kaya naman, ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri at huwag malululong sa alak, kundi magturo ng mabuti. Upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Verses 6 hanggang 8. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. And then ang mga huling verses po, turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ng mga ito, ni kupitan man. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang linaw-linaw po ng instruction ng Diyos through the life of Paul sa buhay po ni Titus na sinasabi rin niya ito sa atin ngayon bilang a chosen generation. Ito po yung instruction ng Diyos na binibigay po sa atin. Malinaw po na ang instruction ng Diyos ay napakaganda because this is the only way
Pag ito'y nasundan po natin, ito yung tanging paraan para ma-attract po natin ang ibang tao na kilalanin ang ating Diyos na sinasamba. Ito po yon. Kaya po, kung isasummarize po natin ang bagay na ito, meron ako dito, sinasummarize ko po siya para makita po natin kung ano yung naisin ng Diyos. Sabi rito, ano ang dapat na itinuturo ng simbahan so that yung isang tao po ay mabuhay po ng tama at mabuhay po ng mabuti. Ito po yung summary po nito. Sabi rito, teaching the church to live right and do good for the purpose of, number 1, sa verse 5, so that, yung lahat ng sinabi niya, na magagandang bagay, na mamuhay ang isang tao ng mabuti at tama, ano ang layunin ng Diyos na sinasabi po niya through the life of Apostle Paul? Sabi niya sa verse 5, so that no one will malign the word of God, para hindi mapintasan ang salita ng Diyos na atin pong pinapangaral sa kanila. That's number 1. Second, verse number 8, so that those who oppose you, sa lahat ng mabuting bagay na ginagawa natin, lagi natin tatandaan may kokontra po dyan. May kokontra dyan. But then again, sabi rito, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad say about us. Sa halip na mapahiya tayo, pero dahil tama ang ginagawa natin at mga sinasabi natin at pinapractice natin what we preach, wala silang makikita sa atin na bagay na ikahihiya natin, kaya wala silang masasabi sa atin. And then the last one sa verse 10, so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive. And the keyword here is attractive. Ang reason pala kung bakit tayo pinapamuhay ng Diyos at magsunod tayo doon sa mga decrees, doon sa mga principles in the Bible of having a good character and living in a righteous and good na tao po, ang reason para maging attractive tayo. Tama? That's ang bottom line, para maging attractive tayo. Because yun yung paraan para magawa natin yung second purpose natin, to make God well known to other people. Kapag hindi ka attractive at hindi ka kaakit-akit in a positive way, hindi ka makakapagdala ng tao pabalik sa Diyos. Iyan po ang ibig sabihin po nito na pinag-uusapan po natin. Kaya po, sabi nito, God loves people. And God longs to draw people to Himself. So, mahal na mahal ng Diyos lahat ng tao, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Diba? Malinaw po sa atin yan sa ating pong doctrine. Because sabi ng John 1:12, ang sino mang nagtiwala kay Kristo, kinilala si Kristo, nanampalataya kay Kristo para praising, binigyan ng Diyos ng karapatan maging anak niya. So, ibig sabihin, bakit kahit mahal ng Diyos lahat ng tao, pero kailangan tanggapin mo si Kristo para mapabilang ka sa kanyang pamilya. So, mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng tao at ang desire ng kanyang puso na lahat ng tao ay madala sa kanya. Diba sabi po ng Peter chapter 2, sabi doon, chapter 3 verse 9, sabi po niya doon, gayon na lamang sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao na ayaw niyang mapahamak lahat ng tao, that no one should perish, but bring them to repentance. So lahat ng tao ay madala doon sa pagsisisi, sapagkat labis na mahal ng Diyos ang tao. Sapagkat ang impyerno, sabi ng Bible, ay nilikha ng Diyos para sa mga demonyo at sa demonyo at sa kanyang mga kasamahan. Hindi yan nilikha ng Diyos ang impyerno niyan para sa taong nilikha niya. Kaya po, yun po yung desire. That's the long desire of God na mangyayari lamang ito sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa po sa atin. Tama po, yun po yung nais po ng Diyos sa atin, sa bawat buhay ng bawat isa po sa atin. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, tayong mga chosen generation, we have to attract other people to submit their lives to God sa Diyos na atin din pong kinikilala. Kaya po, meron ako dito 3 bagay na gusto ko pong i-share sa inyo. How do we attract other people to God? Paano ba natin ina-attract yung mga tao papalapit po sa ating Panginoon? Number 1, make others curious about God. Grabe ang challenge, di ba? Paano mo? Kasi because God is an invisible God, hindi nga siya nakikita. At mayroon tayong kasabihan sa mundong ginagalaw natin, to see is to believe. Hindi sila maniniwala na may Diyos kapag hindi nila nakita ang Diyos. Kaya lang, hindi pwedeng mangyari yon kasi hindi pwedeng makita ang Diyos physically because He is Spirit. At kapag nakita natin ang Diyos, yun yung last breath natin. Kasi pag nakita natin ang Diyos ng harapan, patay tayo.
So, because of the grace of God, so, kaya invisible siya. So ngayon, curious ngayon ang tao. Kailangan maging curious ang tao patungkol sa Diyos. Kasi dahil hindi nga siya nakikita, kailangan ipakita natin siya sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Nang sa gayon, maging curious sila, sino ba tong Diyos na to? Sino ba ang Diyos na to? Now, para makakuha po tayo ng basis po dito po sa ating pong number one po na dahilan kung paano natin attract yung other people. Basahin po natin yung pong Deuteronomy. Dito po, sa Deuteronomy, ginawa ko po sa Tagalog. Kasi ma-attract lang po natin ng ibang tao, kailangan maging curious sila. Okay? Kailangan maging curious. Kaya po makikita po ninyo sa mga marketing strategy ng mga products, ginagawa nila tayong curious. Bigla nilang, kumbaga, exaggerated yung kanilang mga sinasabi. Hindi naman sa ganun kasarap, pero pag kinikwento nila doon sa video pinapanood natin, napakasarap. And because of that, nagiging curious ka. Kaya ikaw man, kahit kaunti ang pera mo, napipilitan kong bumili kasi gusto mo maranasan yung sinasabi ng tao na yung kung totoo. Nagiging curious tayo. And that's the very reason po, di ba ito yung dahilan kung bakit maraming kabataan ang nalululong sa masamang droga? Out of curiosity. Anong lagi nilang sinasabi? Bakit mo naman kasi tinikpan yan? Bakit mo naman kasi sinubukan yan? Curious lang po kasi ako sa lasa. Curious lang po kasi po ako sa pakiramdam. So because of curiosity po na yan, in a negative way, napupunta sila doon sa hindi maganda. So, kaya ganun din po ang trabaho natin. Now, para makakuha po tayo ng idea, biblical principle, tingnan natin tong Deuteronomy kung paano natin gagawin yung making other curious about God. Sabi rito, ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito gaya ng pinag-utos sa akin ni Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing malapit na ninyong sakupin at tirhan. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya't masasabi nila, ang dakilang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. The next, sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong? Anumang oras liban kay Yahweh? Aling bansa ang may makatarungang tuntunin at kautusan tulad ng binigay ko sa inyo ngayon? Ngunit mag-ingat kayo. Huwag ninyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Mayroon pa ba? Wala na. So, makikita natin dito sa verse na to, yung instruction ng Diyos, katulad po nating mga tao, the chosen generation of God, ang Israel din po, they are living in a public stage. Ibig sabihin, tayo rin po, hindi intention ng Diyos na mga Kristiyano, mga pinili po niya, ay tatago na lamang niya. Okay? Tayo po ay hayag na pinaintulutan ng Diyos na mailatag po dito sa mundong ito. Gayon din po ang Israel. Hayag din po sila sa mundo at maging doon sa kapwa nation po nila. So, anong ibig sabihin po nito? Kaya ang Diyos nagbaba po siya ng tinatawag natin decree. Kaya ang Diyos nagbaba po siya ng commandment. Kaya ang Diyos nagbaba siya ng instruction para maipakilala ng bayan ng Israel na kanyang pinili ng kanilang pamumuhay na kakaiba doon sa pamumuhay ng iba. Sapagkat sabi nga dito, sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Pinatunayan po yan ng Diyos during the time na sila po ay nagtatravel sa kanilang recovery process. Nagtatravel from the land of Egypt, which is the land of slavery, going to the promised land, which is the land of milk and honey. So, pinakita po yun ng Diyos na talagang pinakita niya kung sino siyang Diyos, sino si Yahweh na handang tumulong sa pangangailangan ng kanyang bayang pinili. So yun po yun. So, kailangan maging curious ng mga tao sapagkat itong mga Israel na to, sila po ay hindi po nabubuhay ng sekreto. Sabi rito, sila po ay namumuhay na kung saan parang tulad natin, namumuhay din tayo, nakasalamuha po natin yung mga tao na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. And because of that, that's the greatest opportunity na binibigay sa atin ng Lord sa atin, na ihalibilo niya tayo doon sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Kasi paano natin maipapakilala siya sa ibang tao kung hindi tayo ihahalubilo ng Diyos? So ibig sabihin, nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon, kaya ang sabi natin, life is a battle. Because that's the time na tayo po ay nakakaunawa na ng mga bagay na dapat nating gawin. Naiintindihan na natin na dapat ganito tayo mamuhay.
Ano po, kaya po nagiging battle na yung buhay kasi nag-struggle na tayo because we are accompanied with those people na nagbabantay po na makita ang mga ginagawa natin at bantayan yung mga mali na ginagawa natin. So ganun po, ganun din po ang bayan po ng Israel po. So, ibig sabihin po nito, yung talata po nito na binigay po sa atin ng Diyos, paano ba magre-react yung mundo o yung bayan na nakapaligid po sa bayan po ng Israel? Paano nila ino-observe or paano ba kumikilos ang mga tao na ito? Bakit gano'n na lamang sila ka-blessed? Naalala niyo po, nung time po na si Joshua po ay na-possess na po nila ang promised land at ito rin yung naging dahilan kung bakit nagkaroon pa rin ng problema yung bayan po ng Diyos kasi hindi po sila totally sumunod sa kalooban ng Panginoon. Naalala niyo po, when the time po na sila po ay nakapasok na po sa bayan po sa Canaanites, which is the promised land or sa Canaan, nung makapasok na po sila doon, nalaman ito ng mga Midianites, nalaman ito ng mga Canaanites, kaya natakot sila. Yung presensya ng bayan ng Diyos, nagkaroon po sila ng yung presence pa lang ng mga taong ito na pinili ng Diyos, grabe po ang kanilang pangangatog. And because of that, kasi nakita nila, nasaksihan nila, na-observe nila kung paano tumugon ang Diyos na sinasamba nitong mga Israel na to. Na himala talaga ang mga ginagawa. Isipin mo, walang pagkain sa disyerto, pero may mana na kanilang kinakain. Nung mag-request sila ng karne, nagpadala ang Diyos ng karne. So kung wala silang tubig dahil disyerto, mula lang sa bato, lumalabas ang tubig. So tapos marami pang mga bagay. Kaya po, nung makita nilang nakapasok na ito, itong mga Canaanites po na ito, nakipagkasundo po sila. Ano pang pamamaraan na ginawa nila? Di ba, nag-disguise sila? Kunyari, pinunit-punit nila ang kanilang mga damit, pinunit nila parang ginawa nila yung mga tsinelas nila, mga sandalyas nila na parang lumang-luma. Tapos yung tinapay na dala-dala po nila ay parang pinalagyan niya ng mga alikabok para maging parang amagin. Tapos pumunta sila doon. Nung makarating sila doon sa akin na Joshua, ang sabi niya doon sa bayan ni Joshua, sa mga kasama ni Joshua, kami po ay mula pa sa malayong lugar. Nakita po namin kung paano kayo pinagpapala ni Yahweh ng iyong Diyos. Kaya kami nandito para po makiisa po sa inyo at gawin nyo na lamang po kaming alipin. Ganon ang kanilang disguise ganon ang kanila. Pero ang totoo nun, mga taga-roon yun. Pero ang instruction ng Diyos, lahat ng aabutan nila sa lumang pangako ay tatanggalin lahat, papatayin. Ang reason ng Diyos, kasi maaaring maka-influence yung pamilya noon, ang mga anak noon, doon sa magiging anak ng kanyang bayan. And because of that, magkakaroon ito dahil magkakaibigan, magkakaroon sila ng influence sa isa't isa. Yan ang intention ng Diyos. Kaya po, ito yung sagot kung bakit parang ang lupit ng Diyos during the Old Testament. Pag may pinapasakop siya, ang instruction ng Diyos, walang ititira. Papatayin lahat, sanggulman, sapagkat mayroong influence na pwedeng mangyari kapag ang mga yon ay mabubuhay pa. Kasi iba yung kanilang Diyos na sinasamba. Ganon ang intention ng Diyos. Kung bakit ganon ang kanyang instruction po. So makikita natin, and because of that, dahil sa pangyayari po na yon, yun po ang naging influence. Nung malaman na lamang po nila, nagsumpa si Joshua na hindi niya gagalawin ng mga taong ito dahil naawa siya, kasi akala nga niya masyadong malayo, hindi sila nag-consult sa Lord. And because of that, hindi nila na-discern yung trap na binigay sa kanila ng nakaaway through this life ng mga tao na to. Yung po ang naging dahilan kung bakit sa dulo po ng Joshua, chapter 24, verse 15, ang sabi doon, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero sabi niya, pumili kayo ng Diyos na sasambahin ninyo. Ibig sabihin, nagkaroon po ng ng sitwasyon na kailangan sabihin pa ni Joshua na sige, pumili na lang kayo kung sinong Diyos nang sasambahin. Pero sa pamilya ko, ang sasambahin namin, walang iba kundi ang Diyos ko. Just because of that, at hanggang ngayon, ganun po yung nangyayari. Because of a little bit, yung maliit na disobedience po ng mga tao na to sa instruction ng Diyos. Kaya po, maliwanag po na itinuturo. Sabi doon, ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. So instruction po yun ng Diyos sa kanila. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang dapat mangyari sa kanila. Kailangan maging curious yung mga bayan po na nakapaligid po sa kanyang bayang pinili. At tinawag po nila ang bayan ng Diyos na punong-puno po ng karunungan, sabi doon, wise and understanding people. Sabi niya, nandun po yun sa talata po, balikan po natin. Ayan, sabi doon, sa verse 6, unawain ninyo ito at sunding mabuti, yung mga instruction. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan, the wise, at pangunawa, at understanding. So, ibig sabihin, itong bayan po ng Israel, sila po ay kakaiba at nagiging curious yung nasa paligid nilang bayan because they have this kind of wisdom
and they are understanding. So ganun po yon. Now, ano yung understanding na to? Ano tong wisdom na to? Hindi ito just because sila po ay, yung kanilang soldier ay mighty. Hindi dahil magaling po ang kanilang mga sundalo. Ang reason kung bakit ganun po ang kanilang generation, kung bakit ganun ang pagkatawag sa kanila, kung bakit ganun ang kanilang ang reputation na mayroon sila, that they have wise and they are mayroon silang understanding. It is because of the great presence of their God. Presensya to ng Diyos at kanilang banal na takot sa Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos. Sabi rito, sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. The reason why ang bayan ng Israel, sila ay matatalino at punong-puno sila ng pangunawa because they have fear the Lord. Yun yung kakaiba sa kanila. Kaya sila matalino. And even hanggang ngayon, makikita natin, di ba, grabe ang talino po ng bayan ng Israel. Hanggang sa panahon ngayon. Kahit inatake sila nang hindi nila namamalayan, pero pag-rescue, pag-recover nila, grabe din ang ginagawa nila. Because talagang grabe ang talino binigay sa kanilang Diyos. Nag-ugat yan, hindi dahil sa kanilang galing, nag-ugat yan dahil sa kanilang banal na takot sa kanilang Diyos. And second po, sabi rito sa Proverbs 9-10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. Nasa kanila ang paghahari po ng Diyos at karunungan po ng Diyos. Now, ang ibig sabihin po nito, ang Israel po ay tinawag ng Diyos para maging intimate po sila sa Panginoon bilang kanyang bayang pinili. Now, tayo rin po ay pinili po ng Diyos, ang sabi nga, chosen generation tayo, kailangan katulad ng Israel, maging loyal sila sa kanilang Yahweh at tayo din po ay maging loyal tayo dapat sa Diyos. Ibig sabihin talagang kasi ang Diyos ay mapanibughuin. Ibig sabihin dapat maging tapat tayo sa Diyos, maging loyal tayo sa ating Panginoon. But ang problema nito, paano mo magiging maipapakilala at paano ka magiging loyal sa isang Diyos na hindi mo nakikita? At paano ngayon magiging curious yung ibang tao sa isang Diyos na hindi nakikita? Kaya nagbigay ng instruction ng Diyos sa kanila na gawin niyo ang lahat ng bagay na to, magkaroon kayo ng banal na takot sa akin, nang sa gayon magkaroon kayo ng karunungan at pangunawa sapagkat doon kayo magiging iba. Doon kayo magiging iba. In that way, yung invisible na Diyos ay magiging visible through you. Makikita kasi sa inyo kasi sino ba yung matalino, sino ba yung magaling, walang iba kundi ang Diyos. Pero bakit naging matalino rin yung tao? It is because ang Diyos ay kasama nila. So through their physical presence, nagkakaroon po ng presensya ang invisible God na nagiging visible. Parang ganun po yung ginawa ni Kristo sa New Testament. Nagkatawang tao siya para maipakita yung nature and character ng isang Diyos na hindi natin nakikita. Para maging tularan natin habang tayo po ay nabubuhay dito po sa lupa. So ganun po, para maipakilala natin, para maging curious sila, ipakita natin sa kanila ang kakaibang bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Yung ikaw po ay maging payapa kahit marami kang problema, curious ang tao dyan sa iyo. Yung marami kang pinagdadaanan pero hindi ka makitaan ng tinatawag natin anxiety, hindi ka makitaan ng you are depressed, but instead nakikita sa iyo yung joy. Maku-curious sila, anong mayroon dito sa taong ito? Bakit? Alam nila lahat, madami kang pinagdadaanan, pero bakit ganon? Samantala yung iba, kapiraso lang pinagdaanan, nagpakamatay na. Pero ikaw, mas mabigat yung pinagdadaanan, magiging curious sila. So pag the moment na naging curious sila, syempre kakausapin ka nila. And the moment na kinausap ka nila, that's the opportunity na binigay sa iyo ng Diyos para maipakilala mo. It is because of my relationship, my intimate relationship to my God. Kaya ko naiintindihan. Di ba sabi natin, nagkakaroon ng meaning yung suffering sapagkat pinapaunawa ito sa atin ng Diyos. And that's what we call wisdom and understanding. Yung naunawaan mo ang kahulugan ng pagsubok, wisdom po yan, hindi yan kayang bayaran ng kahit na anong higher education, kahit gaano karaming books ang aralin mo, hindi mo maintindihan yung ganong bagay po na senaryo na nangyari sa buhay ng isang tao na kahit maraming pinagdadaanan, siya po ay payapa, siya po ay may kasiyahan, siya po ay may kasapatan sapagkat hinuhugot niya ito doon sa kanyang intimate na relasyon niya, doon sa Diyos na invisible at through Him nagiging visible ito dahil nagiging curious ang ibang tao sa kanyang nagaganap sa kanyang buhay. Amen po. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. That is the challenge. Yun yung challenge po nating mga Kristiyano. Yun po yung challenge at yun po yung mission natin na kailangan ang mga tao na to talagang makita nila. Bakit ganyan si Brother Hakping?
Bakit ganon si Sister Astrid? Bakit ganon si Brother Nardo? Ang dami nilang mga pinagdadaanan, pero bakit ganyan sila? Bakit ganon si Kuya Emerson? Nandiyan ba si Kuya Emerson? Ayan, bakit ganyan si Brother Emerson? Popular siya sa kanyang sa lugar, niya siya ay addict, niya siya ay, kumbaga laman siya ng kalsada, basagulero siya, nakulong siya. Tapos, dahil nakakilala siya sa Panginoon at nagbago ang buhay niya, hindi na nila nakikita si Kuya Emerson sa kalsada na pag-alagala, kundi nakikita nila nagiging maayos ang buhay. So magiging curious sila. Saan ba ito na-rehab? Alam ko nakulong to hindi naman ito dinala sa rehabilitation iba naman po yung kulungan doon sa rehabilitation. Magkaiba po yun. Kasi sa kulungan, punishment doon pinapanis ka. Sa rehab, nire-recover ka. Kaya nga po pinalitan po ang ating pong pangalan po ng penitentiary natin ngayon, di ba? Ginawa siyang parang rehabilitation. Kasi ang purpose, i-rehab. So, makikitsaan siya na rehab, magiging curious yung mga tao sa paligid mo, na dati, laman ka ng kalsada, basagulero ka, siraulo ka, pero bakit ganyan ka na lang? So, magiging curious sila, hahanap-hanapin ka nila, at makikipagkwentuhan sila sa iyo. And that's the way. And that's why gustong-gusto ng Diyos, at gusto-gusto rin ng demonyo, na lagi tayong hilahin pabalik dun sa bagay na ginagawa natin. Sapagat alam ng demonyo, ang magiging impact ng buhay natin na binago ng Diyos kapag tayo po ay nagpatuloy doon sa binago ng Diyos na buhay sa atin, maraming tao ang makikilala ang Diyos dahil doon sa buhay na yon. Kaya po tayo po ay nakikipaglaban. That's why life is a battle. Kasi kailangan natin mapagtagumpayan ang flesh natin na kailangan na mamuhay sa atin na walang iba kundi yung Espiritu ng Diyos upang yung pagbabago ng isang tunay po nakipag-isa kay Kristo ay makita sa atin. Nang sa gayon, makurious yung mga tao sa paligid natin na dating kilala tayo sa pangit natin pagkatao, bigla tayong na iba. And through that, nagiging visible ang Diyos na hindi nakikita ng mga tao. Amen po? Ganun po yon. Ganun po yung challenge sa buhay po ng bawat isa sa atin. The only way para maging curious yung tao sa Diyos na kinikilala po natin, kailangan maipakita natin yung binagong buhay ng Diyos sa atin. And that's the instruction of God sa kanyang bayan. Sundin ninyo ang instruction na binigay ko sa inyo para praising mula pa sa panahon pa ni Moises. Nandito na kayo sa promised land. Sundin nyo ito sapagkat makikilala nila na kayo ay matalino at punong-puno ng pangunawa. And because of that, ang mga tao ay mamamangha sa inyo at pupuntahan kayo, hahanapin kayo at doon may papakilala ninyo ako bilang Diyos na kinikilala ninyo. Ganon din po tayo. That's number one way to make God well known. Make other people curious about the God that we are serving through the life. A transformed life na ipapakita natin sa buhay natin pang-araw-araw dito sa lupa. Amen po. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Kailangan natin maipakita sa kanila na ang kiniklaim natin na Diyos na mabuti ay maiklaim din nila. Kasi ano naman po ang silbi, kahit ipagsigawan natin na mabuti ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa buhay natin ng pagbabago, walang difference ang buhay natin noon sa buhay natin ngayon, walang pagkakaiba ang buhay ng isang Kristiyano sa buhay ng tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. What's the difference at ano ang intention nila para sila ay sumama sa atin? Wala silang magiging motivation. That's why ganun po ang challenge and mission na binigay po sa atin ng Diyos. But then again, God is so good. Hindi ito mahirap kung tayo po ay makikinig lamang sa instruction ng ating Diyos. Amen po. Second na paraan po on how to attract other people. Attract others to seek God. Now, kukunin po natin ito. Sabi rito, hindi lamang po natin gagawin yung mga tao na maging curious po sila about our God, but we should attract them so that they will come and seek God. Tama yon? Makikita mo, pakita mo sa kanila kung sino yung Diyos natin, at sunod, kailangan i-attract din natin sila para hanapin po nila ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Now, kukunin po natin ang context po nito dito po sa 1 King chapter 8. Di ko na babasahin lahat, kinuha ko lang po itong 41-43. Pero pag binasa po natin yan, mula po doon sa 1 King chapter 8, basahin nyo na lang po yung lahat yon. Makikita nyo po itong sinasabi ko po on how we're going to attract other people to seek God. To seek God.
Sabi rito sa mga Hari 8:41-43, kung ang isang dayuhan na mula sa malayong lugar nakarinig ng kadakilaan ng inyong pangalan at mga kabutihang ginawa ninyo para sa inyong bayang Israel, ay nanirahan sa bayang ito at nagsadya sa templong ito upang manalangin. Pakinggan ninyo siya buhat sa langit na inyong tahanan at ipagkaloob ang kanyang hinihiling. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa buong mundo ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo tulad ng Israel. Malalaman nilang dito sa templong ito na aking itinayo ang inyong pangalan ay dapat sambahin. Now, para malaman natin ang context na to, tandaan po natin, sa Old Testament, ang point of reference po ng mga taong bayan po ng Diyos or nagsuko or kilala po ang Diyos, kasi wala pa si Jesus Christ during the time, nabubuhay po sa presensya po ng ating Panginoon, ang point of reference po nila na ikaw po ay tunay pong sumasamba sa Diyos, pumupunta ka sa templo. Kaya po kung saan po yung templo, nandun yung presence ng Lord. Ganun po ganun po ang physical na manifestation of the presence of God sa templo. Kaya po, mahalaga sa kanila during the time, nung magiba po ang templo ng Diyos, di ba yun yung trabaho po na ginawa po ni David? Gusto niya, pero dahil naduguan ang kanyang kamay, kasi siya ay warrior, so inhabili ng Diyos sa kanyang magiging anak na si Solomon. At si Solomon po yung nagtayo po ng templo ng Diyos. Now, after po matayo po yung templo ng Diyos, para makuha natin ang background dito, nanalangin po si Solomon. This is actually the prayer of Solomon. Sa kanyang pong pag-dedicate po ng templo na ginawa po niya para po sa kanyang Diyos at para po sa ating Diyos sa panahon po ngayon. So yun po yun. So nung nilatag po niya ito, nananalangin po siya ng mga bagay na kabutihan ng Diyos na ginawa niya kung bakit natayo ang bagay na yon. Sa dulo po, sa kanyang pananalangin po, sa pagre-recognize po niya doon sa mga pangako ng Diyos, mayroong 4 kasi na promises ang Lord na binigay kay Abraham. At gusto ko lang po sa inyo na himayin, hindi ko alam kung nailagay ko. Ay, wala dito. 4 na promises. Number 1 po, kasi itong panahon na to, na nangyayari po ito na yung panahon na nasa promised land na po silang lahat. Nandun na sila sa promised land at ang laban po nila is to possess the entire promised land. Ang una pong pangako ng Diyos ay sabi rito, na fulfill po yung 3 promises ng Lord kay Abraham. Number 1, Israel had become a great nation as God promised. Sabi ng Diyos, your nation become great. Sabi niya kay Abraham. So naging great na po ang nation ng Israel during the time of Solomon. So that's number 1 promise na fulfill. Second po, God had abundantly blessed them. Sabi niya, sabi doon, si Abraham, pinangakuan niya that your nation becomes great among all nations and your nation become blessed. So, ito na yon. So, labis na pinagpala na ng Diyos ang bayan po niya during the time of Solomon. That's number 2. Number 3, God had given them security in the promised land. Security because wala na pong nagbabanta sa kanilang buhay. Naging mapayapa, sabi nga sa salita ng Diyos, pag binasa natin, naging mapayapa ang panunungkulan ni Solomon. During the time bago po siya, nagkamali po, naging payapa sapagkat hindi na po ginalaw ng mga tao, ng mga nakapaligid sa bayan ng Israel sapagkat nakita nila kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos na sinasamba ni Solomon at kung gaano katalino si Solomon na pinili po ng Diyos. Ganun po yun. But mayroon pong pang-4 na pangako. Ang pang-4 na pangako ay kasama po tayo ngayong new generation. Yung pang-4 na pangako, ito yon, that the blessing of Abraham would be a blessing for all the nation. Naalala niyo po yung sinabi ng salita ng Diyos, if you are going to bless Abraham, I will also bless you. Kapag pinagpala natin ang bayang Israel, pagpapalain din niya ang bayang ating kinabibilangan. And that's the very reason, lahat ng bansa ay very aware na kailangan nilang i-bless, maliban po doon sa mga kalaban talaga ng Diyos, na mga countries. Talagang binibless nila at sinusuportan nila ng bayan ng Israel because they believe in this word of God. If you bless the nation of Israel, God will bless also you. At ito yung pang-4 na hindi pa nagaganap. Kaya po, out of that promises po na binigay po ng Panginoon kay Abraham at nalalaman po yan ni Solomon po, kaya kinote niya ito. Kinote na to. Kung may darating man po na mga dayuhan dito sa templo na pinagawa namin para sa iyo, at sila'y mananalangin sa iyo, tugunin nyo rin po ang kanilang panalangin. Di ba alam natin na walang responsibilidad ang Diyos sa bayan na hindi naman niya pinili? Parang sa atin ngayon, kung hindi ka nakakilala sa Diyos,
Mahal ka ng Diyos, pero dahil hindi ka bilang sa kanyang pamilya, wala siyang responsibility sa'yo. Nagkakaroon lang ng responsibility ang Diyos sa'yo kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon mo. Nandun ka sa lordship niya. Nandun ka sa kanyang kaharian. So nagkakaroon siya ng responsibility sa'yo. Pero paglabas kanyang kaharian, wala siyang responsibility sa'yo. Kaya alam nyo ni King Solomon, sa talino po niya, kaya sabi niya, advance siya mag-isip. Kaya sabi niya, Panginoon, kung may mga dayuhan na pupunta sa lugar na ito, sa templong ito, kapag sila ay humingi at nanalangin sa iyo, tugunin po ninyo ang kanilang pangangailangan. Kahit hindi pwede. Nakiusap siya sa Diyos, tugunin po ninyo nang sa gayon makita nila ang Diyos na amin pong sinasamba. Nakita mo yung panalangin po niya. Ibig sabihin po niyan, tayo rin, sa context po nito, para ma-attract natin yung ibang tao, pag may mga maling bagay silang ginagawa, wag natin i-isolate ang sarili natin na iba tayo sa kanila. Parang ina-isolate natin. Dito papasok yung sinasabi po na pag Kristiyano ka, hindi nangangahulugan, lalayo ka na doon sa mga tao na ibig sabihin na makasalanan. Ibig sabihin makikisalamuha ka, pero you have this kind of purpose and transformation and vision sa buhay mo na ang layunin kung bakit nakikisalamuha ka sa Kanya. Kasi hindi mo talaga maiiwasan na makasalamuha mo sila. Pero you have the purpose in your life na sila po ay influensyahan mo, i-attract mo sila sa Panginoon at hindi ikaw ma-attract nila. Lagi hindi ko nakakalimutan yan. Yun ang lagi kong payo sa aking mga pamangkin. Sabi ko, kung kayo ay makikipagkaibigan, siguraduhin ninyo na kayo ang makapag-influensya sa kanila at hindi sila makakapag-influensya sa inyo. At kapag kayo nang na-influensyahan, unti-unti na kayong dumistansya sapagkat magiging kapahamakan ang dulo nito. May mga nakinig, may mga hindi nakinig. Ang nakinig, nasa presensya ng Diyos. Ang hindi nakinig, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. And I believe, as I continue to pray, alam kong i-deliver sila ng Panginoon. Ganon din po tayo. Hindi natin isasarado ang pinto sa mga taong gumawa sa atin ng pangit. Kailangan manalay po sa atin yung kabutihan ng Diyos na kaya nga sabi ng Lord, kailangan mayroon tayong forgiving heart eh. Kaya sabi ng Lord, kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Kasi kailangan talaga natin palayain ang sarili natin sa ganong kalagayan. Nang sa gayon, makuha natin yung context ng pagkatawag sa atin ng Diyos na kahit mali-mali na yung ginagawa nila, kahit sinisiraan nila tayo, ang gagawin pa rin natin, ipanalangin natin sila na nawa masilayan nila ang kabutihan ng Diyos. Pay evil with good. Yun yung instruction sa atin ng salita ng Diyos. So the only way para ma-attract natin yung ibang tao, na kahit may mali silang ginagawa sa atin, huwag natin silang pagsarahan ng pinto. Kung tayo ang gagamitin ng Diyos para tulungan sila, open mo yung tulong na ibibigay mo sa kanila. Katulad ng panalangin po ni King Solomon. Kung lalapit sila sa iyo, O Panginoon, sa templong ito, tugunin niyo po ang kanilang panalangin. Gayon din po tayo. Ganon po ang ating pong naisin po. Ano po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganon kalawak po ang scope ng vision na mayroon po si Solomon. Na hindi lang siya nakakonsentrate sa bayan ng Diyos, nakakonsentrate siya sa buong mundo. At ganyan po ang context na ginawa sa atin ni Jesus Christ nung siya'y bumaba dito sa lupa, kaya nagbilin siya sa Matthew 28. Go and make disciple, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you. And lo, I am always with you until the end of the age. Yun yung instruction niya sa atin. Na ibig sabihin, ipaliwanag natin sa lahat ng tao. Ang vision natin ay hindi nakalagay lang doon sa pamilya natin. Ang vision na binibigay ng Diyos sa atin ay malawakan. That's why ang panalangin natin, Lord, enlarge our vision. I-enlarge ng Diyos ang ating vision. Kaya kung tatanungin tayo, anong vision ngayon mayroon ka bilang Kristiyano? At gaano nakalawak ang vision na mayroon ka ngayon? Naiintindihan mo ba na pinili ka ng Diyos? You are now a chosen generation. Simula nang ikaw magsuko sa buhay mo sa Panginoon para ikaw ay mag-attract ng ibang tao pabalik sa Diyos? Yun na ba yung vision mo? Yun na ba yung nakikita mo sa sarili mo? Kung hindi pa, there's something wrong. And it's about time na kailangan natin ipanalangin yan, na bigyan tayo ng Diyos ng ganyang vision because yun yung plano ng Diyos para sa atin. That's the vision that God give unto us. What motivate us? Anong nagmo-motivate sa atin? Kagabi, napag-usapan namin
sa ating pong prayer and fasting. At sinabi ni Brother Jopper, nag-exhort po sa amin, at yun lagi kong kiniklaim din sa sarili ko. Sabi ko, alam ko na ang Diyos ay mabuti at maganda ang plano niya sa simbahang tinatag niya. And specifically, Holy Deliverance, halimbawa in our case. Alam ko may maganda siyang plano kung bakit pinahintulutan niyang matatag ang simbahang ito. And because of that, yun yung motivation ko lagi. Kaya kahit umunti, dumami, hindi ako nawawala ng pag-asa na one of these days, hindi siya mag-on and off. Dadami rin siya pagdating ng panahon. Yun ang laging motivation ko. Ang akin pong motivation, laging sinasabi, na katulad ng pag-usapan namin kagabi, kung darating ang pagkakataon na ibababa ng Diyos ang kanyang pagpapala doon sa atin pong mga hinihingi sa Kanya, sa ubasang itong pinagkatiwala niya sa atin, ayokong maging witness lang ako. Ibig sabihin, nakaupo ako, at every Sunday pagdating ko doon, nagugulat ako, dumadami ang tao, pero wala akong ginagawa. Umattend naman ako every Sunday. Nagugulat ako, hindi na pala isang service na lang, 2 service na pala. Nagiging witness ka so doon sa himala na ginagawa ng Diyos sa bayan niya, ay sa Kanyang piniling simbahan. Hindi yun yung gusto ko, maging witness lang ako. Ang gusto ko, maging bahagi ako nung journey na pwede kong sabihin salamat sa Diyos dahil ako'y naging bahagi kung bakit dumami ang mga tao na naglilingkod sa Diyos ngayon. That's the vision dapat mayroon tayo. That's the motivation na dapat mayroon tayo. Hindi lang tayo mag-witness. Kailangan bahagi tayo. Kasi iba ang pakiramdam ng nag-witness, iba ang pakiramdam naging bahagi ka doon sa labanan. Amen po. Yun po yun. Yun po yung ibig sabihin ng Diyos sa atin. At ganun po ang panalangin po. That's the scope of the vision of King Solomon. Na kapag may nanalangin tao na hindi bahagi ng pamilya ng Diyos, sabi doon, nakiusap siya sa Diyos, Lord, tugunin mo po ang kanyang panalangin nang maunawaan niya na ang Diyos na aming pinapakilala, ang Diyos na sinasamba namin ay mabuti. So ganun po ang ibig sabihin po nito. Kaya yun po yung in our case, gusto natin maipakilala si Jesus Christ as our Lord and Savior at maging sikat po siya. At yun po yung bagay na dapat natin maintindihan. So sabi rito, we must look for ways in which we can do for others what God has done for us. Gumawa tayo ng paraan. Paano natin maipapakita sa ibang tao yung bagay na ginawa ng Diyos sa'yo? Drawing others into His love, into His salvation, and into the blessings that God has given unto us. Ganun po. At sa dulo po ng kanyang panalangin, basahin natin. Napakaganda po ng kanyang panalangin. Sa 1 King, doon pa rin, 59:61. Sabi niya, manatili nawa araw at gabi sa harapan ni Yahweh itong aking panalangin, upang sa bawat araw ay pagkalooban niya ng katarungan ng kanyang alipin at ang kanyang bayang Israel ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sa gayon, malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na si Yahweh ay Diyos, at liban sa Kanya ay wala ng iba. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos, sundin ninyo ang Kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Yun yung dulo ng Kanyang panalangin. Na kahit wala na po siya, ganun pa rin ang nagaganap. At yun po yung nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon. And that's the prayer po ng isang tao po na matalino na likha ng Diyos. Ganun kalawak ang vision na mayroon siya. At pinakita yan ni Kristo sa atin nung siya po ay magkatawang tao. Yung vision po na yan. So makikita natin, yung bagay na ito dapat ang mag-i-excite sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ako, ang nagbibigay sa akin ng excitement, yung kiniklaim kong pangako ng Diyos na maganda ang plano niya sa kanyang simbahan. At gusto kong masaksihan yon. Kaya nga ang panalangin ni Brother Jopper kagabi, sabi niya, ang panalangin niya, nawa when the time na ibubuhos ng Diyos ang biyaya niya sa simbahang pinili niya at pinaglingkuran ng mga pastor na to, sabi niya, nawa malalakas pa ang kanilang pangangatawan at maayos pa ang kanilang kalagayan. Nang sa gayon, at yun din po ang lagi namin panalangin. Sabi namin, Lord, kung ibababa mo na ang hinihiling po namin sa simbahan, sa ministeryong pinagkatiwala niyo po sa amin, na pinagtutulong-tulungan po namin sa abot ng aming makakaya at sa biyaya po ninyo na mapalago namin, nawa pag dumating yon, malalakas pa po kami. Nawa buhay pa po kami. Nang sa gayon, Panginoon, makita po namin at maipagmalaki lalo namin ang pangalan mo sa ibang tao na ikaw ang Diyos na napakabuti sa lahat ng pagkakataon. Amen po. And that's our prayer. At ganun din po dapat ang ipanalangin natin. And then the last one, ito yung pinaka malalim. God wants
to wear us. Gusto ng Diyos ay isuot niya tayo. Grabe, di ba? Paano tayo mag-attract ng tao? Gusto ng Diyos. Doon sa Jeremiah, dito na po ako magtatapos. Dito sa Jeremiah, basahin lang po natin to. Sabi rito, may instruction kasi ang Diyos, ang God the Father kay Jeremiah. At ganito yung instruction niya dito sa chapter 13. Sabi nito, ganito ang utos sa akin ni Yahweh. Bumili ka ng mga damit panloob na yari sa linen at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya't bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ni Yahweh at aking isinuot pagkatapos ay inutusan akong muli ni Yahweh. Pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang butas sa bato. Kaya ginawa ko ang inutos sa akin ni Yahweh at pagkatapos ako'y umuwi. Makalipas ang maraming araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at hindi na mapapakinabangan. Muling nagsalita si Yahweh, ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at sa mas palalong pang Jerusalem. Ang masasamang taong ito ay hindi sumusunod sa aking mga utos. Lalo silang nagmatigas at sinunod ang kanilang sariling kagustuhan. Sumamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Verse 11, kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang nais ko sa mga taga-Israel at taga-Juda. Na sila'y kumapit sa akin ng mahigpit, ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang at sa gayoy papurihan nila at parangalan ng aking pangalan, ngunit ayaw naman nilang sumunod sa akin. Now, kung titingnan po natin ito, dito sa ating pong principle number 3 po, ang sabi rito, God want to wear us. Gusto ng Diyos, isuot niya tayo. Now, itong context po na ito na binasa ko po sa inyo, na instruction po niya kay Jeremiah, ang reason ng Diyos, bakit gusto niyang pagawa ito, kasi para tayong mga damit, tandaan natin, yung ginawa po ng Panginoong Jesus, di ba binili niya tayo? Halimbawa, ganito po. Pag tayo po ay, halimbawa, ang mga naghahunting, katulad po ni Kuya Erwin, at si Pastor Erwin, naghahunting po siya. Pag pupunta po siya doon sa kanyang huntingan, nag-aatari siya ng camouflage. Ang reason, para po magdi-disguise po siya. At halimbawa, pag umaattend ka po ng JS prom, ang dadamitan mo ay suit or kaya gown. Right? Gown. Ang reason, yung gown na yun na sinusuot mo, pagdating mo doon sa event na pag nadadaluhan mo, ito'y nagbibigay ng attraction doon sa mga tao na nandoon. Nagbibigay siya ng attraction. Now, tayo pong mga tao, kaya gusto ng Diyos isuot niya tayo, at mayroon siyang pasubali na kailangan mag-ingat tayo, kasi baka yung katulad ng damit, baka punit tayo, hindi na tayo isusuot ng Diyos. Kasi yung tayo bilang mga damit na hinalin tulad ng Diyos, kapag hindi tayo nagiging masunurin sa kanyang kalooban, dumadaan tayo sa mas matitinding mga challenges in life. Para tayong isang bagay na nilagay mo sa umaagos na tubig, at because dahil mababaw siya, ang dami niyang struggle. Kaya pagdating sa dulo, punit-punit siya. Pero kung magdidig deeper ka, ibig sabihin, bumibigat yung volume mo, bumibigat ka ngayon. Hindi ka nalulutang, lulubog ka. Kahit malakas ang current ng tubig, hindi ka mag-i-struggle ng matindi kasi wala kang sasabitan. Kaya pagdating mo dun sa dulo ng journey mo, buong-buo ka at punong-puno ka kasi nandun ka sa malalim. Hindi ka dumaan doon sa mga bato-bato na marami kang sasabitan, kaya punit-punit ka pagdating sa dulo. Parang ganito po yun. Di ba pag ikaw ay nagsuot ka po ng gown, attend ka ng isang prom, syempre, very attractive ka. At ganun po ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto ng Diyos, ikaw, binili ka ng Diyos ng mahal. God paid the highest price just to buy each and every one of us. Ang binayad ng Diyos ay walang iba, kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Sabi ng salita ng Diyos, si Kristo, ang Diyos nagkatawang tao, bumaba sa lupa, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos, at kinuha niya ang katawang tao para mamuhay, mahirapan,
at kunin yung kasalanan mayroon tayo sa pamamagitan ng pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. That's the price that God paid para sa iyo. Binili ka ng Diyos sa mamahaling bagay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman sa mundong ito. At dahil binili ka ng Diyos na mamahalin, gusto ng Diyos maisuot ka niya. Kasi tayo, pag bumibili tayo ng mamahalin, ang reason kung bakit tayo bumibili ng mamahalin, kasi gusto natin maisuot. Our intention, pag sinuot natin yon, mag-attract tayo ng mga tao na nasa paligid natin. Di ba? Pag branded yung suot mo, ayos ka. Branded yung damit mo. Di ba napapansin ka? Pag bago yung sapatos mo, kahit malayo ka, makikita nila. May sukli ba yan? Di ba? Ganun yung mga tanong sa atin. Ibig sabihin, pag lagi kang bagong damit, hindi ka kumukupas because you are always obedient. Lagi kang nagpapadilig sa presensya ng Diyos. Kaya nandun ka sa matabang lupa at talagang namumulaklak kung ikaw ay isang halaman, namumulaklak ka at masagana kasi lagi ka nandoon sa presensya ng Diyos. Ganon din yung damit mo. Hindi ka luluma at kaya very attractive ka lagi because you are obedient to God. Ganon din po yun ang nais ng Diyos sa atin. Imaginein mo po, ako nung inaaral ko to, masyado akong na-amaze sa kabutihan ng Diyos because sino ba tayo? Di ba masamang tao tayo? Pero imaginein mo na ginusto ng Diyos na ikaw ay bilihin niya sa mahal na presyo kasi isusuot ka niya at gagamitin ka niya para makilala ka ng mga tao siya, para magbigay siya ng mabuting bagay din sa mga tao na nadidiliman at magkaroon sila ng liwanag. Imagine mo yon, that's really a great honor and privilege na bilang isang taong makasalanan, bigla kang isusuot ng Diyos at magiging representative ka niya sa mundong ginagalawan natin. Nawa yun yung maging motivation natin para kahit pangit ang buhay na pinagdadaanan natin, kahit marami tayong problema, hindi tayo basta-basta give up, hindi tayo basta-basta titigil sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Magpapatuloy tayo na ididig natin yung field na binigay sa atin ng Lord hanggang sa matagpo natin yung treasures. Sapagkat ang iniisip natin, pag nakuha ko na yung treasure, wala itong sukat kalagyan sa aking pangunawa. Ibig sabihin, yung yaman na to na matatagpuan ko kasi nagdidig ako, wala itong katumbas. This is priceless, even the last breath of my life. Kaya po, hindi ko ito ipagpapalit sa kahit na anong yaman ng mundong ito. Because this is priceless. Hindi ito pwedeng tapatan ng yaman ng mundong ito. Kaya yun yung lagi kong sinasabi sa inyo. Kung mayroon pong mga pagkakataon na papipiliin ka at yun pong biyaya niyan sa tingin mo ay biyaya siya pero ilalayo ka sa Panginoon, then mag-isip ka ng million times. Dahil trap yan. Ako ang paniniwala ko po sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, kahit saan man ako pumunta at saan man ako dalhin ang paglilingkod ko sa Diyos, alam kong pagpapalain ako ng Diyos. Hanggat sumusunod ako at nakikinig ako sa kanyang instruction. And all of us, ganun yon. Ibig sabihin, hindi ka mag-struggle na siguro yung tagumpay nandun sa ibang bansa. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka pumunta sa ibang bansa. Ang ibig ko sabihin, kailangan mayroon kang instruction, mayroon kang malinaw na pinanghahawakang salita ng Diyos na nagsasabi na dadaling ka ng Diyos doon. Kasi kung malalayo ka doon sa paglilingkod mo sa Panginoon just because of the greener pasture na sinasabi mo, pero kung hindi mo naman kasama ang Diyos doon, sa dulo ng greener pasture mo, kapahamakan. There's a way that seems right to a man, sabi ng Proverbs. But in the end, it is destruction or death. So, kaya po sa atin po, pagkatawag sa atin, we are chosen generation, mga kapatid ko po sa Panginoon. And our job is not only to know God, but to make God will known to other people. In what way? By embracing what God entrusted to us, yung mga magagandang bagay, magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nang sa gayon makita yung transformation sa atin, nang sa gayon maging very attractive tayo para tayong magnet, na imamagnet natin yung mga tao papunta sa piling ng Diyos sapagkat nagiging mabuti tayo kahit masama sila sa atin. Amen? At hindi po yan kaya ng tao kapag hindi po siya connected every day of his life sa presensya ng Espiritu ng Diyos. And that's the very reason why
sa pagpasok ni na Joshua sa promised land. Kasi in the promised land, there is battle. At ang Diyos, hindi na siya magpapadala ng mana. No more mana. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay magmumula na hindi galing sa langit at ibabagsak niya. Pagpasok sa promised land, katulad natin, nasa promised land tayo kasi wala na tayo sa land of slavery. Ibig sabihin, may battle. Kasi ang biyaya ng Diyos ay ibibigay niya sa atin sa pamamagitan din natin. Ibig sabihin, gagamitin ka ng Diyos. Kaya kung hindi ka karapat-dapat, dahil sumusuway ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka magagamit ng Diyos. So ibig sabihin, nandyan pa rin ang pagpapala, pero ang paraan ng Diyos iba na. Ang paraan niya, gagamit siya ng ibang tao para maabot ang pangangailangan mo, para maging pagpapala. In that way, nagiging visible ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Ganun ang paraan. Kaya po, kailangan tayong maging aware. And that's the very reason why Joshua, instruction ng Lord sa Joshua 1:8, balik-balik tayo doon. Meditate my word, sabi ng Lord, day and night. Kasi pagpasok nila sa promised land, gagamitin sila ng Diyos bilang paraan, bilang vehicle, transportation para maibaba ng Diyos lahat ng biyaya na gusto niyang ibigay sa bayan niyang pinili. Through them. Ganon din po sa atin. Gusto ng Diyos ibigay ang biyaya sa atin, pero gagamitin ng bawat isa sa atin para maiparating ang biyaya na yan physically dito sa ating kalagitnaan. So, kailangan natin maging willing magpagamit. That's why yung availability is much important than doon sa ating pong talento. Kailangan lagi tayong available pag ang Diyos ang tumawag sa atin. Amen po. Naalala niyo yung dedication sa mga bata? Sabi di ba doon, idinidedicate natin to, recognizing that the honor of this yung child na to ay ang Panginoon at regalo to sa atin, we are just steward. Kaya ang sabi doon, when the time that God called your son or daughter, huwag ka sanang maging hadlang, kundi ikaw magtutulak sa Kanya para magampanan niya ang pagkatawag sa Kanya ng Diyos. Ganon din po tayo. Nawa po, sa buhay na to na mayroon tayo, maging tunay nga po tayong magnet sa mga katabi nating bahay, sa mga magulang at anak natin, para madala po natin sila sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagpapakita po natin ng pagbabagong buhay, sa pamamagitan po ng pagbababad po natin sa Kanyang salita. Sapagkat dito lang po tayo mababago. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, mababago tayo if we will always read the Word of God and meditate it day and night. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ilan po sa atin, mayroon na tayong mga field. And salamat sa Diyos. Parang katulad ng pinag-aralan natin nakaraan, ito yung field na hindi natin hinanap. Kasi iba yung hinahanap natin, natalisod lang natin. Ibig sabihin, habang naghuhukay ka, bigla ka nakahukay ng yaman. Kasi biglang na lang naman inassign sa atin. Right? Pero yaman pa rin yun. Yung mga cell group na mayroon tayo ngayon, treasure yan. May treasure kayong makukuha dyan. That's why, as a farmer, tayo yung mga farmer dyan, i-cultivate natin yan ng maigi. Bigyan natin yan ng panahon, iluhod natin yan sa Diyos, ipanalangin natin one by one yung mga tao na yan. Nang sa gayon, makita natin sila naglilingkod din sa Diyos. At kapag nakita natin naglilingkod sa Diyos yan, hindi natin maaarok at may papaliwanag ang kagandahang pakiramdam na mararamdaman natin pag nakakita tayo ng tao na nagpapagamit sa Diyos at ikaw ang ginamit ng Diyos para makapaglingkod siya sa Diyos. That's priceless. At mag-glorify natin ang Panginoon. Kaya po, alagaan po natin yan. At doon po, sa mga wala pa pong field na inaararo, walang field na kinocultivate, iiyak nyo yan sa Diyos. Nanaway, magamit tayo ng Diyos na maging tulad nito, suotin din tayo ng Diyos bilang mamahaling damit na binili niya sa mamahaling halaga para may pakilala natin siya kung sino siya at kung gaano kaganda ang inihanda ng Diyos sa mga tao na sa Kanya ay magsusuko ng buhay. Amen po. Naalala ko po yung kasama ni na Kuya Emerson.
May isang kaming tao doon sa Green Ridge, kaya pala hindi pumasok kasi punong-puno siya ng problema at nag-attempt po siyang magpakamatay. Just so happened, nung gagawin na niyang mapagpakamatay na yon, ay nakita siya, kaya hindi siya natuloy. Kaya nung pumunta ko doon, nung makita ko siya, sinabi din niya yun sa akin, sabi ko, lagi mong tatandaan, hanggat may buhay, may pag-asa. Ang reason ng Diyos kung bakit hindi ka natuluyan, may plano pa siya sa'yo. Hanapin mo yun. Sabi niya, o nga sir eh. Yan sa akin. But of course, hindi siya nakakilala sa Panginoon. Ito ba yung mga bagay na ang daming tao po na sa research, 75% po ng mga kabataan, they are depressed. Depressed sila. Maraming nagpapakamatay. Kaya marami tayong trabaho. Naway maging tulad po tayo nito na pinag-aaralan natin, na maging kagamit-gamit tayo ng Diyos para yung mga taong nadidiliman, madala natin sa liwanag at magkaroon sila ng pag-asa katulad natin at sama-sama tayong papasok sa kaharian ng Diyos at sasabihin ng Diyos sa atin. Itong lagi kong, this is my life verse. Sa Matthew 25 verse 21, well done, my good and faithful servant. Pinagkatiwalaan kita sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan kita sa malaking bagay. Come into your master's room and enjoy with the master's happiness para praise Him. Diba lahat naman tayo naglilingkod sa Diyos. Ang gusto natin marinig pagharap natin sa Diyos, well done, my good and faithful servant. At hindi yan mangyayari kung hindi natin i-cultivate ang field na binigay sa atin ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sapagkat grabe po yung kamangha-mangha po, Lord, yung pagmamahal niyo po sa amin. Tunay, Lord, na hindi namin maaarok, Lord, ang iyong kabutihan at hindi namin maaarok ang iyong katapatan at iyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. At habang kami, Lord, nagpapatuloy po sa buhay na to na pinapaintulot niyo po sa amin, dalangin po namin, Lord, na talagang kami po ay makaganap, Panginoon, sa buhay na to na masunurin po sa iyong kalooban, Panginoon. It's not about ourselves, but it's about the mission, Lord, the purpose that you have given unto us, Lord, since the day, Lord, na tinanggap ka po namin, or even the day, Lord, na kami po ay nailagay po sa sinapupunan po ng aming mga ina, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa aming pong patuloy po na paghanap at sa patuloy po naming pagsik, Panginoon, ng iyong presensya sa pamamagitan ng iyong salita, Lord, matagpuan ka po namin, Panginoon. Kung saan kami po ay malakas pa, kami po ay malaki pa ang magagawa, Panginoon, para po maging tunay pong attraction sa mga taong nadidiliman at mailapit po namin sila at magkaroon sila ng liwanag, tulad ng liwanag na nararanasan po namin dahil po sa iyong kahabagan po sa amin. Maraming salamat po. Alam ko, Lord, ng bawat isa po sa amin ay special po sa iyo. Bawat isa sa amin ay mahalaga sa iyo. Hindi kami accident, Lord, na napunta sa lugar na ito. Hindi kami accidentally, Lord, na nakakilala sa iyo. Matagal mo pong plinano, Lord. Katulad po ni Zacchaeus, Panginoon. Nung pupunta ka sa Jericho, Lord, alam mo na po ang intention mo. Hahanapin mo si Zacchaeus. Hindi si Zacchaeus ang naghanap sa iyo. Ikaw po ang naghanap sa kanya, Panginoon. Kaya po, Lord, nung nandoon ka na, tinawag mo siya sa kanyang pangalan. Kami bawat isa, Lord, you have called us by our name, Panginoon. At nawa, maintindihan po namin ito. Sa gayon, Panginoon, pahalagahan po namin yung kahalagahan po ng pagkatawag ng bawat isa sa amin. Sa gayon, Lord, magampanan po namin kahit po sa maliit na bagay na pinahintulot niyo po sa amin para makapagdala kami ng kaluluwa pabalik sa iyo at maging attraction kami na napakagandang tingnan sa mata ng mga tao, Lord, na nadidiliman upang maipakilala ka po namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Help us to embrace this calling that you have given to us, Lord, and giving glory to your holy name. Maraming salamat, Lord. Lagi kaming nandoon sa spirit of expectancy, Lord. At katulad po ng aming pong napag-usapan sa oras nito. Nawa, Lord, bawat isa sa amin ay hindi lamang po maging witness, kundi kami lahat po ay maging bahagi doon, Lord, sa paglago na ibubuhos mo po sa ubasang ito na pinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin. Nang
sa gayon, Panginoon, sa aming pong pagbalik sa oras na tapos na po ang mission namin dito sa lupa. Wala kaming maiiwanang unfinished business, Lord. Nang sa gayon, pagharap po namin sa iyo, wala kaming ibang nais, Lord, na marinig mula sa iyo. Ang sabihin niyo po, na well done, my good and faithful servant. Salamat po, Panginoon. At pinupuri ka namin, sinasamba ka at dinadakila ka po namin. Ikaw po ang patuloy na mahayag sa buhay namin, sa bawat isa, Lord, na nahihirapan po sa pakikipaglaban sa kanilang, sa flesh, Lord. Lord, patuloy mo silang kausapin, wag mo silang payagan na malayo sa iyo at higit sa lahat, Lord, patuloy silang magtagumpay sa tagumpay na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord. Ikaw lamang po ang mapapurihan. Ikaw lamang po ang aming naitaas sa aming kalagitnaan at patuloy ka po namin sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan habang kami po ay nabubuhay. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng kalawalhatian at karangalan magpakailanman. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patuloy na pagpisan ng Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen and Amen. Praise God. Pwede po ba nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Are we blessed? Amen. So sobrang na-bless ang bawat isa. So ngayon po, tayo ay dadako na sa ating pagbibigay. So sino dito yung excited na magbigay sa Panginoon? Amen. So ito yung dapat lagi tayong excited eh. Kasi karamihan sa atin excited lang kapag tatanggap nung ibibigay. Pero dapat tayo excited din kapag tayo naman yung magbibigay. Amen? So ngayon po, if you have your Bible, so buksan po natin, ay meron pala, Exodus 35 verse 5. Ayan, so basahin po natin, Exodus 35 verse 5. From what you have, take an offering for the Lord. Everyone who is willing is to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze. So ang Lord po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Dalawang bagay po yung gustong ituro sa atin ng Lord sa verse na ito. In Exodus 35 verse 5. First, sa letter A, from what you have, take an offering for the Lord. First na gustong ituro sa atin ng Lord, the Lord wants us to give from what you have. So ang bait ng Lord, ang Lord hindi niya hinihiling sa atin, hindi niya inaas tayo na magbigay sa kung ano yung wala tayo. Ang Lord, inaas niya tayo magbigay na ayon dun sa meron tayo. And Lord, aware naman siya na lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Amen. Amen. Lahat, kahit anong meron na tayo, lahat yan galing sa Lord. And gusto ng Lord magbigay tayo sa kung ano yung meron tayo. Take note, God does not need money from anybody. Ang Lord hindi niya kailangan ng pera kahit kanino. However, God is able to see what is in our hearts by observing how we honor Him with our possession. Ang Lord sobrang yaman yan. Amen. Amen. So lahat kaya niyang ang pagpalain, lahat kaya niyang i-bless, lahat kaya niyang ibigay. So ang Lord hindi kailangan in fact ng pera natin. Pero every time na ang Lord tinetest tayo sa pagbibigay, nakikita ng Lord kung ano yung laman ng puso natin. And sabi pa dito, He tests the faithfulness of the heart according to what we give as an offering. So lahat tayo gusto natin maging faithful sa Lord. Amen. But the Lord tests us, yung faithfulness ng puso natin, every time we give. So ganun po kahalaga yung pagbibigay. Second thing, sabi doon, sa letter V, everyone who is willing is to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze. So second thing na pwede nating makuha doon, the Lord wants us to give with a willing heart. Sino po dito yung willing na magbigay sa Panginoon? Sino yung willing na magbigay sa Panginoon? Amen. So everyone was encouraged to give with a willing heart. And not everyone could give gold or silver, but everyone could give something. So karamihan sa atin, alam natin, hindi naman natin kaya magbigay ng ginto, ng pilak, ng tanso. Pero ang Lord gusto magbigay tayo, kahit something. Kasi nga, tinitingnan ng Lord yung puso natin. God wants us to give. He really wants our hearts. Pag nagbibigay ka kasi, nakikita ng Lord
yung puso natin. Di ba, pag nagbibigay ka, ibig sabihin, nagmamahal ka. Amen? Hindi ka naman pwedeng, pag nagmahal ka, hindi pwedeng hindi ka magbibigay. Sabi nga dito, when we love someone, we ought to give what's best. Tama? Tama po ba? Pag nagmamahal tayo, gusto natin, the best yung binibigay natin. Naalala ko po nung ako'y nanliligaw pa lamang dun sa aking asawa na ngayon. So talagang best talaga yung kailangan mong ibigay. During that time, medyo multitasker si Kuya Joffer. So nung nanliligaw ako sa kanya way back 2015, so pinagsasabay ko yung pag-aaral ko, yung trabaho ko, tsaka panliligaw ko. So nasa Valenzuela ako naka-assign that time as an SE. So from 7 to 1, nag-work ako. Then bibiyahe from 1 to 3. 3 to 9, mag-aaral ka sa PUP. Tapos 9 to 11, susunduin mo si Chihiro sa Mega Mall. So ganun yung biyahe. Then from 11, hatid mo siya. So hatid mo siya dito, mga 12. Tapos bibiyahe ka ulit from Angono to Valenzuela. Kasi hindi pwedeng, during that time kasi, pag kila Tita Gracia ka, pag 10 o'clock, sarado na yung gate. So hindi ka na makakatulog. Kailangan mo talagang bumalik sa Valenzuela. Ganun yung pagdidisiplina sa amin. So kung titingnan ko talaga, pag binabalikan ko siya, pag nagmamahal ka talaga, nagbibigay ka. Amen? Pag nagmamahal ka, bibigay mo yung best. Diba, yung time mo, yung effort mo, even yung treasure mo. Same thing with the Lord. Amen? Pag nagmamahal ka sa Panginoon, the Lord wants us to give Him what's best for Him. Amen? Kung ano yung the best, yun yung binibigay natin. And dito pa, lastly, sabi dito, kapag mahal mo talaga ang Lord, magbibigay ka, hindi lang dahil sinabi ni Kuya Joffer, hindi lang dahil sinabi ng pastor natin. Magbibigay ka, magbibigay tayo dahil gusto ng puso natin. Amen. 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 So yun po, so the Lord wants us to give with a willing heart. So habang pinaprepare po natin yung ating ibabalik sa Panginoon, tayo saglit na manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this moment. We thank you, Lord, for this daily hour. Lord, we thank you for all the blessings that you gave to us, Father God. We really acknowledge that everything that we have comes from you, Lord. Lord, this moment of time, we pray na lahat ng bawat isa sa amin, Panginoon, tulungan mo nga po kaming magbigay, Panginoon, willingly, Father God. Tulungan mo kami magbigay, Panginoon, na freely and with gladly, Father God. And Lord, tunay na dalangin namin na yung aming ibibigay namin sa inyo, whatever we give back to you, Panginoon, bigay namin na offering sa iyo, Lord, tunay, magagamit nga po ito para sa expansion ng iyong territory at magagamit nga po ito, Father God, for your own purpose, Lord. Maraming salamat po, Ama. Ito aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala na tumayo. Kaya po yung muling kumawin sa Panginoon. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love. I will enter your gates with thanksgiving. I will enter your courts with praise. I will say this is the day that you have made. I will rejoice. I'm in your secret place. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you. I've come to praise you. I've come to bless you, Lord. I've come to tell how much I love you, Lord. I love you. I love you. How much I love you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, yung isang malakas at mataas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord.
Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, God bless you. Ayan, praise the Lord. Ayan po, meron tayong announcement. Mamaya po, it's our last night po ng ating prayer and fasting. Okay po, 40 nights. So mamaya po yung ika-40th night. Okay, so we encouraged everyone, sama po kayo sa huling gabi ng ating pong prayer and fasting. And syempre po, a reminder to everyone, on December 1, it's our life class party. Right? Okay, life class party po yan. So, we encourage everyone po na makasama natin ang inyo pong mga gustong dalhin sa Panginoong Jesus. At syempre, on December 3, we have our Consolidation Day. Consolidation Day po natin yan at 5 o'clock in the afternoon. Dito po ang meeting place natin. Tayo po ay pupunta po sa Taytay, sa TNLF. So with that, sige nga po, malakas na palakpak po ang ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Lahat po ba tayo ay pinagpala ng Panginoon? Lahat po ba tayo na pagpala po ba natin ng ating Panginoong Jesus? Amen! Sige po, yung pinakamalakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Can we all raise our hands to God? Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless your name, Lord. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu. Panginoon, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Lord, thank you, O God, for rebuking, O God, each and every one of us. Thank you, O God, for teaching us, O God, on how we're going to obey you. Thank you, O God, for reminding us, O God, that, Lord, what a great opportunity, O God, to serve you with all our hearts, O God, and mind. Lord, maraming pong salamat. Lord, tulungan nyo kami na makita ang ilaw ninyo, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa. Nang sa ganun, Lord, ma-attract namin ang mga tao sa paligid namin na maniwala sila na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay buhay, totoo, at makapangyarihan sa lahat. Lord, we pray that you will not only win, O God, the unbelievers, O God. What we pray, O God, is that, Lord, tulungan mo kaming lahat, Panginoon Diyos, na maging mga disipulo mo kami, O Diyos. Not only, O God, to be your disciples, but we pray, O God, help us, O God, to be disciple makers, Panginoon Diyos. Lord, sa oras na to, bigyan nyo kami ng malalim na pagmamahal sa aming kapwa. Magkaroon kami, Panginoon Diyos, ng passion to share your word. Help us, O God, to really have a deep relationship, O God, number one, O God, with you. And we pray, Panginoong Jesus, na ang bawat isa na nandito, O Diyos, Lord, na nakinig ng iyong salita, Lord, naniniwala kami, O Diyos, na mayroong transformation sa buhay, O Diyos, ng bawat isa sa amin na totoong nakinig ng iyong salita. Makikita ng bawat isa, O Diyos, na ang Panginoong Jesus na pinapasok niya sa kanyang buhay ang siyang patuloy na magbabago, Panginoon Diyos, ng buhay niya at ng kanyang buong sambahayan. Lord, maraming pong salamat. We even thank you, O God, for the life of Pastor Jom, whom you used, O God, to share your word. Patuloy mo siyang pagpalain, O Diyos, sa lahat ng areas ng kanyang buhay. And we pray, O God, ang anointing mo, Panginoon Diyos, ay patuloy, Lord, na maranasan ng aming lead pastor. Patuloy mo siyang pagpalain kasama ng kanyang buong sambahayan. Ganon din, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, make us all excited, O God, to talk to you. Help us, O God, to be excited, O God, in reading your word, to meditate your word, O God, day and night. Help us, O God, na maiayos yung devotional life namin, O God. Maraming pong salamat, Lord, mga kapatiran namin na nasa online ngayon. Patuloy mo rin sila, O Diyos, na ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, magkaroon ng malalim na relasyon, Panginoon Diyos, sa iyo. Huwag ka namin ikahiya, Panginoon, sapagkat anuman ang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin, nakikita mo kami, O Diyos, at lalo't higit, kasama mo kami, O Diyos, sa journey na to. At sa bawat isa na nandito, Panginoon, ngayon, whether it is face-to-face or online, O God, Lord, maraming pong salamat sa kaligtasan, sa pagpapala, at sa magandang kinabukasan na nakalaan sa bawat isa sa amin. Lord,
as we temporarily depart, O God, in this place. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen. Amen. Yan, tapos na po ang ating pananambahan ngayong gabi. See you po ulit next Sunday. God bless us all po. Ingat po tayo sa pag-uwi. Umaawit, nagpupuri